dito sa chin part ko, guys. Yung oil na yan. Nasaan yung oil? Hey Peaches! Wow feeling! So for today, siguro nakita niyo na sa thumbnail and for sure, kaya niyo kinlik yung video na ito because interested kayo sa products na i-review natin for today. So sa video natin for today, i-review ko sa inyo yung mga Colorette products na meron ako. Yes, nakalagay siya sa pouch na to na nakuha ko last release nila, ay Something Collection. So, ang ganda ng pouch na to, guys. As a Colorette lover, as in 2017 or 2016 pa yata, and member na ako ng group nila, sobrang saya ko sa mga new releases nila. Kasi dati, usually lipstick or lip products lang yung meron sila. Pero as of now, meron na silang face products, eye products. Halos lahat meron na sila and sobrang saya ko doon kasi as an oily girl, yung CEO no, na si Miss Nina, which is oily girl din, is yung mga product niya is created para sa atin ng mga oily girls. So, kung oily skin ka rin and naghahanap ka ng products na pwede sa'yo, specifically mga base makeup, ito siguro yung para sa'yo. So, ayan, nakalagay siya sa pouch na to. Pero, merong isa na hindi ito kasha, kaya mamaya ipapakita ko sa inyo kung ano yun. So, I know excited na kayo and ayaw nyo na ng maraming chika. So, let us start. Mag-start na tayo sa pouch na to. Nakalagay dito lahat ng Colorette products na meron ako sa collection ko. Yan yung itsura niya. As you can see, match na match yung color ng pouch doon sa nilalaman niya kasi peach yung color nila. Kaya nagsuot din ako ng peach na I don't know kung nakikita nyo. Hindi po ako nakahubad. Ayan, may damit ako. Hindi ko alam kung nakagip siya. So, ayan. Mag-start na tayo. Ayan. So, my initial plan is ipapakita ko sa inyo kung paano ko sila ginagamit. So, basically, parang get ready with me or bubuin ko yung makeup ko gamit-gamit sila. However, feeling ko sobrang magtatagal nun and nahihirapan ako mag-edit kapag ganun yung video. So, tinapos ko na muna yung itsura ko and then ipapakita ko na lang sa inyo. So, mostly, i-rate ko na lang sila. Sabihin ko yung pros and cons nila and then kung ano yung verdict or yung hatol ko sa kanila. But if you feel like mas makakatulong sa inyo yung parang get ready with me, yung gagamitin ko sila on my face, let me know on the comment section and then itatry ko siya gawin next video. Mag-start tayo sa pinakang base makeup natin and that's what I'm using right now. Sobrang happy ko when they released this. So, ayan. So, this is Colorette Sun Base. So, ito yung pinakang base or first step of your makeup na gagamitin mo. Pero kung ano man yung skin type mo, still recommended pa rin na gumamit kayo ng any skincare na tinatrust nyo na like toner or moisturizer. But etong sun base na to is pwede na siya mag-work as your primer and your sunscreen. It also has squalane, niacinamide, hyaluronic acid, and sabi daw dito, it is dermatologically tested. So, ayun guys, I don't know if nakabalik ako dun sa frame ko, pero I'm sorry kung nawala ako sa frame. Kasi meron akong ginagamit dito as may parang second monitor, pero no, tumigil siya. So, I have to recheck kung nagre-record pa, and ayun. But as I was saying, so this sun base can be used as your everyday sunscreen primer. Ibig sabihin, 2-in-1 na siya. Pwede mo siyang gamitin as your sunscreen because it has SPF 45 and then ito na rin yung gagamitin mo as your primer. Hindi siya yung for feeling like super nagbe-blur na primer. Para siyang moisturizing type of primer kasi meron nga siyang hyaluronic acid. So, it helps para ma-nourish or mas ma-moisturize yung face natin. With a clean, fresh face, apply an even layer of sun base and let it set for 1 to 2 minutes before applying your makeup. So, mahalaga guys, susundin natin yung 1 to 2 minutes rule na yon kasi mamimake sure natin na yung ilalagay natin after is mas kakapit na siya and hindi siya mag-i-slide lang. So, this one is also not tested with animals. And then 30 ml siya, like standard packaging, sobrang ganda ng packaging, sobrang sleek. And then when you open it, ganyan yung itsura niya. And then yung color niya guys is para siyang beige skin tone. Magta-try ako na mag-dispense para makita niyo. Actually, comparable siya dun sa favorite ko na Happy Skin. So si Happy Skin is yung usual na ginagamit ko as my sun gel primer. Magaganda yung sun gel primer kasi napapadali niya guys yung parang routine mo kasi sunscreen and primer na siya in one. Kasi para siyang tone adapting. Really nice na yung kanyang itsura. Moisturize lang siya, wala siyang white cast pero meron siyang onting
tone up. Hindi rin siya yung tacky, hindi siya ganun kakapal. Kapag inilagay mo siya, hindi siya thick, hindi siya mabigat sa pakiramdam. This sun base is something that I can recommend for oily girls. And also, syempre, dahil nga meron siyang hydrating property, if dry skin ka, pwede ka rin dito. So, I can rate this one as 10/10. Kasi ang ganda niya, napapadali niya yung routine ko every morning or kung meron akong pupuntahan. In terms of price, I think 599 pesos siya for 300 ml. Standard na yon kasi 800 plus nga yung or 900 yung Happy Skin. So this one 30 ml, sobrang magagamit ko to, sobrang masusulit mo to. So this one, highly suggested, guys. Moving on to another base product. Ayan, I have here. So, these are the first base. Yes po, I'm travel size enjoyer. Ito yung kanilang 8 ml. Apat na yung ganito ko. Actually, yung Siargao, yung shade ko dito, nakakadalawa na ako. Pero I don't like to buy yung full size. Kahit sabi nila, in terms of price, mas sulit yun. And kahit ikwenta ko din naman, kasi 30 ml yun, mas sulit talaga siya. But then I enjoy this type of packaging because they are really cute. And then, since palagi rin naman akong umaalis, so mas okay siya sa akin kasi maliit lang siya. So, ayoko kasi ng something bulky, malaki dun sa bag ko or sa makeup pouch ko. So, eto, sobrang nagagamit ko. So, you might be wondering bakit dalawa yung shade ko. I have here the shade Siargao. This is light medium with cool undertone. But hindi siya ganun ka-cool. It's kind of neutral. Ito talaga yung perfect shade for me, the shade Siargao. And then this one naman is Kalatagan, fair with warm undertone. Ito sobrang light nito. I can use this to tone up or to parang brighten my under eye. Kasi dati hinahanap ko pa yung perfect shade sa akin. I don't know, sobrang laki nung jump kung bakit ko binili yung Kalatagan. Pero that's perfect kasi itong first base, maganda yung coverage niya. Actually, an everyday skin tint. Pero ito na yung ginagamit ko, guys, na concealer for my under eye. So, kung nakikita nyo ngayon, siguro napuputian kayo. Ito kasi yung ginagamit ko for my under eye. And then for the rest of my face, ito si first base. Good thing, warm yung undertone niya. So, hindi siya nag-gray or dumidilim sa ilalim ng mata ko. So, okay siya sa akin, si Kalatagan. So, balik na tayo dito kay Siargao since ito yung perfect shade ko. Ito yung itsura niya. Ayan, it's very light but not runny. Sa skin tint, guys, sobrang ganda ng coverage nito. Kasi I have tried a lot of skin tint, but then hindi ganito yung finish for me. Kasi look at this. Ayan. So, meron siyang slight blurring effect. So, another good thing about this first base is meron din siyang SPF 30 broad spectrum. So, same thing with the sun base. Meron ditong azelaic acid, hyaluronic acid, and niacinamide. And then, knowing yung colorette, they are always dermatologically tested so that alam natin na safe yung ginagamit natin sa face natin. This one is 8 ml. It retails for I think 199 pesos, and then yung standard 30 ml nila or yung regular size is 599 pesos. Pero feeling ko sulit na rin naman to. And then hindi ko siya binibili ng regular price. I usually wait for the sale. Sometimes it's 169. And nakuha ko nga actually yung ilan dito ng 139 pesos. So, ganda dito, guys. I'm oily skin, pero ang ganda ng lapat niya sa face ko. Usually, ang ginagamit ko whenever I'm using this, kapag binablend ko siya, is a wet sponge. For me, mas nag-adhere sa skin yung products kapag wet sponge yung ginagamit ko or damp sponge. Unlike kapag brush, kasi feeling ko kapag gumagamit ako ng makeup brush, yung for base products, parang nakapatong lang sa skin. Pero kapag gumagamit ako ng damp sponge is mas kumakapit talaga siya and then mas nagtatagal siya for me. This first base, ito yung ginagamit ko usually for school. Kapag meron akong pasok, ito yung ginagamit ko for my everyday. Kasi non-comedogenic siya, hindi siya gano'n nagkaklag ng pores ko. And then what's good about this is talaga nagtatagal siya, hindi siya humuhulas. This is something hulas proof. If you're looking for a skin tint na talagang hulas proof, oily skin approved, eto na yun, guys. Kasi kahit anong gamitin kong powder on top of this, talagang nagtatagal siya. So this Siargao actually is another 10/10 product. Sobrang love ko yung product na to. And kita nyo naman, dalawa na yung meron ako. Sabi ko nga, pangalawa ko na to. So I have a lot of base makeup. Like I have cushion, powder, foundation. I also have liquid foundation. But this one, eto na yung na-repurchase ko kasi nga eto talaga ginagamit ko everyday. Tsaka usually kapag umaalis ako, like for example, uwi ako sa province namin or meron akong travels, eto talaga yung dinadala ko kasi nga sobrang compact niya. So, another 10/10. Moving on to my eyebrows.
Ayan, I have here this, di ba, hindi ko siya nakatakip kasi kagagamit ko lang siya. I'm using this right now, pero hindi ko siya masyadong itinaas or hindi ko siya ginawa masyadong bushy because I want yung medyo sakto lang kasi nga nakasuot ako ng lashes. So masyadong nang tatapang yung itsura natin. So this is the Colorette's Brow Boss 24/7 Sculpting Gel by Colorette. Ayan siya. Brow Boss. Actually, eto yung laman nung binili ko to. So, this one is a brow gel. So, ganyan yung itsura niya, yung standard brow gel natin. And then, long yung pang-apply niya. And then, on the other side, we have here your brush comb. If you want yung talagang super nakataas, like, eto yung gagamitin mo, yung parang boar brush. And then, if you want just airy, fluffy brows, eto yung gagamitin mo, yung parang normal suklay. So, ayan. Pero, kita nyo, malinis siya because hindi ko masyado siya ginagamit. I usually use this. Ayan. So, eto, ilalagay ko lang na ganun. So, tatanggalin ko lang yung mga excess because we don't want naman too sticky and too makapal na gel on our brows kasi baka mahirapan na tayo i-manage siya. So, ganyan yung gagawin mo. So, ayan. Like, kapag super clean na siya, so, pwede mo na siya gamitin on your brows. So, usually, ganyan yung ginagamit ko sa kanya. Itinataas ko lang yung dito. Ayan. And then, dito. Tapos, yung dito is medyo pa-diagonal. Diagonal. Yung parang medyo pa-slant. Ayaw ko ng masyadong matapang na brows. So, ganyan yung ginagawa ko sa kanya. On days na I want super plakadong kilay, ito rin yung ginagamit ko. Like, itinataas ko talaga siya ng bonggang-bongga and then idinidikit ko siya sa skin ko. And mind you guys, tumatagal siya ng whole day as in walang pagbaba. Hindi aalis sa pwesto mo yung kilay mo. I'm going to show you some of the pictures na ginamit ko siya as like a laminating brow gel. Sobrang ganda nito guys. Actually, eto na yung nakapasa as alternative to my go-to na Get Ready With Me brow gel. Both sila ginagamit ko and both sila perfect. Ang pro lang nung Get Ready With Me or yung angat lang niya dito is dual-ended siya. Like, meron siyang gel for yung maiksi and then meron siyang mahaba yung like kaparehas nito. Pero in terms of the product itself or the application, this one, since medyo clear siya, yung parang translucent, transparent siya, hindi siya nagpuputi-puti or wala kang nakikita na parang flaky something on your brows. Kasi yung Get Ready With Me, pag naparami ka, may tendency siya na magputi-puti. But this one, kahit mayroon akong product sa face ko, hindi siya nagpuputi-puti guys. It's really perfect, it's really nice. Sobrang love ko ito si Brow Boss. Yun nga lang hindi ko mag-gauge kung paano gagamitin to. So medyo nasasayangan ako dito. Pero yung iba, nagagamit nila to like perfect. So ayun, yun lang yung something ko dito. I don't know, hindi ko siya magamit. Pero maybe sa ibang times, itatry ko siya. And then siguro malalearn ko rin naman kung paano siya gagamitin. I think 399 yung price nito. Okay naman siya. Standard price ng mga brow gel. Parang si Get Ready With Me. So, yun nga lang yung pro nito, yun nga lang yung con nito is yung applicator dito na part. So, for me, I can rate this one as 8/10. Kasi, I don't know, hindi ko siya masyado ma-maximize. Pero in terms of performance, if kaya nyo siya gamitin, you go for this. Maganda yung hold nito, like all day, literal na 24/7, nakaangat yung brows mo if you want that look. So, this is their mascara. Ang name niya is Lash Love Life Proof Mascara by Colorette. I'm wearing eyelashes right now kasi nagpa-practice ako mag-lashes. Naka-check out ako last time sa Polash and ito yung ginagamit ko. I don't know, nakalimutan ko yung pangalan niya pero lalagay ko somewhere in the screen. Pero ito yung ginagamit ko na base as yung may mascara bago ako maglagay. So, ang perfect about this Lash Love is yung applicator niya. Sobrang thin, sobrang payat niya. And then, medyo naka-bend siya ng onte so that talagang makukuha mo yung curve, like yung curve ng iyong lashes. Mape-perfect mo talaga yung curve niya kasi nga, yun know, medyo naka-bend. It's really waterproof, guys. So, ang hirap niya tanggalin. So, that's the con. Kung wala kayong makeup remover like micellar water or yung oil-based micellar water, you will find the medyo hard time to remove this Lash Love. Pero, ang good thing about this is natataas na yung lashes, no clamping at all. It lasts all day. Kung paano mo siya nilagay, nakataas pa rin siya. Hindi siya bumabagsak. And another good thing about this is
hindi siya nagpa-panda eyes, like yung parang napupunta siya dito sa baba. Yung parang nag-block siya, na mag-worry ka na baka pag pinawisan or nag-swimming ka, iitim mo yung dito mo. This one hindi, wala siyang ganong effect. So yung only con na nakikita ko dito is sobrang hirap niya tanggalin. And then dun lang siya medyo nagkakaroon ng black dito when you try to remove it na. Kasi hindi siya tubing mascara. Yung tubing mascara, yung parang nabubunot, yung parang rubberize, ganon. This one hindi. Kapag nilagyan mo siya ng micellar water, or nilamusan mo siya, magbe-breakdown siya na parang maghihiwa-hiwalay siya. So, hindi siya matatanggal ng buo. I kind of hate yung mga ganong type of mascara. Pero, nevertheless, yung wear time nito, like habang suot mo siya, perfect naman siya, maganda. Yun nga lang, pagtatanggalin mo siya. I still prefer mga tubing mascara, pero eto, maganda siya kapag gagamitin mo. So, this Lash Love is something na marirecommend ko rin sa inyo if you want long-lasting mascara. Maganda yung hold, maganda yung curl. So, this is also 399 pesos. Mag-wait na lang kayo ng sale para mas makuha nyo siya ng mura. And then, ang ganda yung packaging niya kasi may weight siya. Mabigat siya, guys. Hindi siya parang putsch-putsch na mascara lang. So, this Lash Love is also parang si Brow Boss, an 8/10. Kasi medyo nagkakaroon ako ng hard time in removing this. Pero nevertheless, still, thumbs up. Nakalimutan ko, guys. Sorry. Forgot sa brow product, I have here the Brow Bestie. So, ito yung medyo una ko pa nabili kasi kita nyo naman, anong sirang-sira na siya. Like, I mean, actually, wala na siya. Ginagamit ko na lang siya as fully. Naubos ko siya, guys. Ito yung color, parang ash something. Espresso, parang ash brown yung color niya. Ito yung kanilang Easy Pencil Duo by Colorette. So, this one, on this side, meron kang spoolie, and then on the other side, meron kang angled brow product or pangkilay. So, perfect to kasi hindi siya ganun kalagkit, hindi siya ganun ka-waxy, hindi siya ganun basang-basa. Glides smoothly, it's perfect para sa brows, yung color espresso. Perfect din siya, hindi siya ganun ka-warm. Sakto siya sa hair ko. Maganda to, guys, kaya nga, ayan, naubos ko na siya. And actually, parang pangalawa ko na rin to. Espresso din yung last na shade ko. Since matagal na to, i-check ko lang kung nagbago ba sila ng price. 349. So, meron silang dalawang variation. They have espresso and then mocha. And also, kasi nga, angled siya. Like, makikita nyo naman dito, ayan o. So, meron siyang angled tip. So, talagang mamimimik nyo yung hair. And then, yung kabila naman, yung medyo makapal, yung you can use to fill in yung gaps or yung parang mga walang hair or walang color sa brows nyo. Maganda to, guys. And then, sa kabila, meron ka ng spoolie. Sobrang on the go. Perfect to si Brow Bestie. I can rate this as 9/10. Perfect siya gamitin. Yun nga lang is, I think, baka may iba pang nakikita tayo na brow product na mas mura. Kasi 349 siya. Sobrang daming pangkilay na mura. I can also suggest yung Detail Cosmetics. Maganda rin siya. Pero if you want to support Colorette, this one, nice din naman siya. So, ayun, 9/10. Medyo sa price lang ako namamahalan sa kanya as pangkilay. Kasi usually 100 plus lang yung binibili ko na pangkilay. Pero nevertheless, yung quality, perfect. This is the Colorette. What's the name of this? Oh my God. Nakalimutan ko yung pangalan, guys. So, that is, anong pangalan nito? Eyeshadow. So, this is Colorette's eyeshadow. Ayan. Nilalagay ko na lang sa screen, guys, yung name niya kasi na-forgot ko na siya. Shade niya is Berry Wish. Ka na ditong primer. It's kind of parang siyang concealer para ma-prep yung eyes mo para bago ka mag-eyeshadow or yung eyelids mo. We have here yung mid-tone. Ito yung pang shade mo. Like something na pop-up color sa eyes mo. And then for highlight, we have here a parang glittery something, shimmery. And then dito naman yung color brown is yung enhancer. Like para magkaroon ng dimension, mas ma-shape mo yung eyes mo. And then this one is topper. Like meron ka talaga dito na perfect topper. Ito yung favorite ko dito kasi sobrang ganda ng pagka-topper niya. Like, look at this. Sobrang perfect. Yung enhancer, yung brown shade, ayan na makita. So, ayan, perfect siya, guys. Ang ganda nung eyeshadow na to. Wait lang. Sobrang compact, sobrang liit lang niya. Di ba usually ibang eyeshadow ang lalaki? And then, hindi mo na malaman kung anong color yung gagamitin mo. Nagta-travel ka, di mo naman magagamit lahat. So, sayang lang. And also, kapag kagaya ko kayo na
beginner or hindi naman ganun kagaling mag-eyeshadow. Di naman ako totally beginner kasi matagal na ako nagme-makeup. Pero parang na-unlearn ko na kasi yung eyeshadow, so hindi na talaga ako marunong. Usually, one pop of color na lang sa eyes ko, and then sometimes nga yung contour na lang, yun na lang yung ginagamit ko sa lids. And also, hooded naman yung eyes ko, so hindi naman siya nakikita. Like, kapag nakatingin ako sa baba, or kapag nakapikit ako, ganyan, may color siya, guys. Pero kapag mumulat ako, wala naman nakikita. Hindi ko ma-perfect yung eyeshadow sa sarili kong eyes. So, hindi talaga ako maki-eyeshadow. Pero ni-release nila to as I love Colorette. Binili ko siya. And then also, sobrang sale naman kasi talaga niya. Halos 50% off ko siya nabili. And then also for the pouch. So, ayun, binili ko siya. Pero nagagamit ko siya, guys. Actually, eto yung ginagamit ko ngayon. So, I have the mid-tone. Ito yung ginagamit ko. And then, dun sa palibot, ginamit ko lang sobrang onti lang na enhancer para magkaroon lang siya ng medyo dark. Etong Berry Wish kasi, para siyang cool tone. Meron siyang pinkish something. Since I love everything pink, ito yung kinuha ko. Pero, meron silang different shades. Or meron din silang all matte eyeshadow. If you don't like para mga topper or shimmer, pwedeng yun yung bilhin nyo. Like, gusto nyo something brown lang or neutral, so yun yung may sasuggest ko sa inyo. So, this one, sobrang compact niya, maliit nga lang siya. Is, I think, parang 359 yung price nito. Let me just check. 399 siya. Eto, guys. So, they have a lot of different colors. Ayan. So, sobrang dami ng color. 399. Meron na siyang guide sa likod. So, malalaman nyo kung saan nyo siya gagamitin or paano siya gagamitin. I feel like mas magagamit ko lang for if neutrals yung binili ko. Siguro, yun lang yung downside is siguro mali yung shade. Kasi nga, si ate mo girl, mahilig sa anything pink. So, ito yung binili ko. So, feeling ko mas magagamit ko kung neutrals lang siya. Pero nevertheless, I can rate this as 8/10 kasi alam niyo kung bakit hindi ganun kataas kasi okay naman yung formula niya. Wala siyang salamin. I like things na merong mirror kasi sobrang dali lang, 'di ba? Magagamit mo talaga kapag may mirror. Pero ito wala. Ganun yung aesthetic kasi nila. So, wala na akong magagawa doon. So, I think lang mas okay siya for me if may mirror siya. Pero in terms of formula, sobrang goods nito, guys. It's really blendable. It's not sticky. It's not patchy. Even yung mga topper and glitters, maganda yung pag-adhere nila sa eyelids. Hindi sila nagbubuo. And what's good about this is hindi siya nauubos. Like, alam mo yung parang mga eyeshadow na nawe-wear off siya kapag nag-oil up ka or kapag nag-blot ka or nag-powder ka, mawawala. This one, yung pigment niya, it lasts all day. So, feeling ko goods yung quality talaga ni Colorette BFF Eyeshadow. Ayun, yung name niya, naalala ko na. So, another 8/10 for me. Pumunta na tayo sa mga lip products na meron ako from them. Ayan. So, I have here 3 color tint. Ito yung isa sa mga pinakaunang product nila. Actually, I'm not sure kung ito yung flagship item. Ano yung something gano'n? Yung parang nagpa-boom talaga sa kanila. Alam niyo yung colorette na nakalagay sa parang nail polish. I will put pictures here sa screen. Sobrang nostalgic niya for me kasi yung 2018, 2019 me, before pandemic, sobrang nag-hoard ako noon. Talagang favorite na favorite ko siya. And then sobrang wala pa ako nung pera. Still wala pa rin naman akong ganong pera ngayon. Pero still medyo na-afford ko naman na. Pero dati talaga yung isang bottle na 249 pesos, hindi ko siya makakalimutan. Parang sobrang tagal bago ko siya ma-afford. And then one time, nanalo ako sa giveaway nila, yung shade na Coco. So sobrang happy ko noon. I think yun yung isa sa mga unang colorette ko. And from that, hindi na talaga ako tumigil sa pag-support do sa colorette. So sobrang sentimental para sa akin yung mga color tints na to. Same lang sila ng formula, but I have here yung kanilang large size or regular size, and then I have their mini since I love minis. So this is yung Ocean. Ito yung gamit ko ngayon. If you like nude type of color, ito yung perfect na may sasuggest ko sa inyo. If your skin tone is medyo malapit sa akin, sobrang perfect nito as your parang nude brownish lipstick. Medyo na-miss ko siya kasi ang daming mga lipstick na naglalabasan. Yun usually yung ginagamit ko. But this one, sobrang perfect niya. Naalala ko yung feels niya. It's 18. Actually, it's oil-based. Kaya you need to shake it up real good. Yun yung nakalagay sa packaging nila. Kakalugin mo talaga siya.
And then when you open it, yung kanyang applicator, and then, ayun, medyo runny siya. Actually, runny talaga siya. Matatapon siya kapag hindi mo siya isinara mabuti. Pakita ko sa inyo, di ba? Grabe ang pigment. Grabe ang pigment ng product na to. So, this is in the shade Ocean. Sobrang favorite ko to on my lips, guys. Sa cheeks, hindi masyado since sobrang warm niya. Para na siyang bronzer. Pero sa lips, sobrang perfect. Grabe ang pigment. Buong-buo yung pigment nito, guys. And then, hindi siya ganun ka nagtatagal kasi oil-based siya. Pero still, ang sarap niya sa feels. Ayun o, wala kang makikita nagbubuo-buo, hindi siya nagbibitak-bitak, ang perfect ng formula niya. I also love this, eto si Olive. Actually, medyo magkalapit sila, pero di ko alam kung bakit binili ko rin si Olive. Ayan, kasi nga, favorite ko si Ocean, pero malaki siya. So, bumili ako ng something na close sa kanya na mas madadala ko. And then, sabi ko, one each lang ipapakita ko sa inyo para hindi ako mahihirapan or hindi ako malilito. Pero, ito kasi favorite ko to sa lips. And then, on my cheeks, favorite ko si Naomi or si Naomi kasi it's a perfect pink. Bakit wala na siyang laman? Parang wala na siyang laman, guys. Oh my God. They shake it up. Wait lang, kakalogin ko lang siya para maipakita ko. It's a perfect shade of pink. Almost, parang milk base or white base shade siya ng pink na may onting peachiness. Ayan. Sheer lang talaga siya, kaya favorite ko siya sa aking cheeks. Ayan. Ang ganda, guys, nitong si Naomi sa cheeks. Gusto ko siya ilagay, pero meron kasi akong blush ngayon, baka mag-iba yung color. And then, in terms of blendability, since oil-based to, guys, sobrang blendable nila. Kahit itigil, or kahit tumigil ka muna pagbe-blend, and then kapag binalikan mo, yan o, perfect. Blend mo talaga siya, guys. You can use this on your eyes, cheeks, and then lips. So, I think 199 pesos, sobrang sulit. And then, this one naman is 349 pesos. Still sulit pa rin. Pero if I can choose, mas gusto ko sila bilhin in mini kasi mas gusto ko ngayon maliliit na packaging. So, these are 10 over 10. Sobrang nostalgic nito for me. I feel like hindi ako titigil bumili ng color tint kahit gano'n nakatagal. Kasi, ewan ko, so there's something about this color tint na talagang mabibring back niya ako sa medyo kabataan days ko. So, 10 over 10 for me. Sobrang ganda ng formula. Maganda siya sa feeling. Hindi nga lang siya ganun kalong lasting. Magtatagal siya, pero i-wipe mo siya ng tissue, mag-reapply ka na lang. Sobrang goods niya. 10 over 10. So, this is the new Easy Mattes. Ito yung reformulated na nila. I got the shade 9 to 5. It's a toasty peach. Ganyan yung itsura niya, guys. Sobrang colorette-coded niya kasi peach talaga siya. Magnetic. Ayan, sobrang cute niya, guys. I have here yung old formula nila ng Easy Matte. Ito yung, oh, grabe, guys. Sobrang nostalgic nung shade or nung lalagyan na to. This Easy Matte. This is in the shade Felt Cute. I like this. Ang ganda ng formula niya, ang ganda ng formula niya, ang ganda ng shade niya. It's also pigmented. Like, this Felt Cute, it's a neutral type of pink. Feeling ko perfect to if meron kayong mga photoshoot or yung may mga parang mga wedding, ganon, or bridesmaid kasi pinkish siya. Sobrang safe nung shade na to. Pero feeling ko lang lately, I've been loving mga peach shade. Also, mas blurring na daw siya compared sa old formula. And then, meron na rin sila ditong branding. Look at that. May nakalagay, colorette. Naging easy to glide siya. Mas naging pino. Pero still, it's a nice matte lipstick. And then, ang ganda ng packaging niya. Yun nga lang, I think, mas prefer ko yung bullet na mas manipis like this kesa dito. Ayan kasi yung comparison nila, guys. So, medyo naging mataba siya. Ayan, mas gusto ko kasi yung maninipis na product like this. Pero still, in terms of formula, mas gumanda naman siya, guys. Gusto ko siya ipatong pero sobrang ganda ng Ocean sa lips ko. Ayoko siya ma-disturb. Rate this Easy Matte as 8 over 10 kasi yung price niya is medyo mataas, 399. Sobrang daming lip products na mura lang. Pero magandang quality niya, guys. Yun nga lang, if gaya ko kayo, na alam niyo, marami ng products na try, feeling ko din is merong ilang products na mas mura, pero same quality. Pero in terms of quality, sobrang goods nito, guys. Love ko rin siya gamitin. Eto, guys, especially, sobrang love ko gamitin kasi ang compact niya, ang nipis lang niya. So, yeah. So, yes, this Easy Matte is something na goods for me.
Ayan, hindi pa tayo tapos guys. Ang ating cream of the crop, eto ipapakita ko na sa inyo ang favorite product ko as of the moment. This one, iba yung pagka-love ko sa kanya ngayon. So this is their third base. Finally, a setting powder from Colorette. If you are an OG Boss Babe kasi yung tawag nila dati sa mga supporters or fans nila ng Colorette, alam niyo yung powder nila dati na may powder na sila dati guys, ilalagay ko somewhere in the screen. Siguro hindi nyo alam kung bago lang kayo supporter ng Colorette, pero sobrang ganda ng quality nun. It's a powder foundation, but for some reason, diniscontinue niya. And then finally guys, an oily girl, an oily skin friendly na invisible setting powder. Kasi sometimes, feeling ko yung ibang invisible setting powder is parang siyang budol. Like parang wala siyang nagagawa sa skin mo, parang siyang pulbo. Alam mo yung parang pulbo lang, tapos lalagay mo lang. Di ba nakaka-mattify naman talaga siya? But guys, when you use this, it's really blurring. It's claimed to be an invisible setting powder. This one, it contains 8.5 grams. Marami na yon kasi packed naman siya. Like, ano siya? Ano yung parang baked siya? Ganyan yung itsura niya. Sobrang wala siyang fallout, guys. Look at this. Talagang isuswirl-swirl ko na. Pero, tingnan niyo yung na-pick up. Nung, ayan o, di ba usually kapag ginanon mo ginanon, parang mumuo na siya. Like, one more, didiinan ko pa. Guys, ayan o. Sobrang nipis na makukuha mo, guys. So, ma-sure mo na talagang wala siyang pabumuo. Hindi siya mag-white cast on your skin. Sobrang silky, sobrang smooth ng formula nito. One of the best powders na na-touch ko. If ever, alam niyo si Teviant, di ba si Teviant yung, ano yung tawag doon? Yung loose setting powder, di ba sobrang silky, sobrang smooth, and then kapag ginanon mo siya, tinap mo siya, since powder siya, para siyang usok, para siyang air. Feeling ko, nahanap ko na yung packed or yung compact version nun. Kasi ganun yung feeling niya. It's really, really smooth. Sobrang silky niya, guys. Gusto ko hawakan niyo siya, guys. And kung meron kayo nito, nagigets niyo yung sinasabi ko. Like, OA, di ba? Sobrang OA. Sobrang OA. Meron din siya kasamang puff, guys. And I want to show you, ito lang yung i-demo ko sa inyo. Kasi nga yung buhok ko, dahil mainit ngayon, is dumidikit-dikit na sa mukha at sa oil ko. Ayan, ito yung puff na kasama niya. Saktong-sakto lang yan. Ganyan. Wait lang, itatry ko. Tinatap-tap ko lang siya. Hindi ko siya ginaganon, guys. Itinatap-tap ko lang siya. And then, look at this. Gusto ko makita niyo kung paano niya wawalain yung oil sa face ko. Normally, mattifying naman talaga ang powders. Kasi nga, powder siya. Mawawala talaga yung shine mo. But this one, it's really super, super blurring. Gagawin niyang, like, yung pores mo. Wait lang. Look at this. Yeah, titigan niyo mabuti yung part na yan. Like, nagre-reflect na dyan yung ilaw ko. I wish nakikita niyo siya in person. Like, one more. Dito tayo sa cheeks, since parehas namang oily yung tingkabila kong cheeks. So, itatap ko lang siya dito. Kita nyo ba, guys? Look at this. Yung ilaw dito. Yung ilaw dito nagre-reflect na. And then dito, sobrang ganda nito, guys. Gagamitin ko na siya to retouch my whole face kasi ang weird naman kung sa kabila is oily ako, guys. Hindi ako agad nito bumili. Medyo late ako nito bumili kasi akala ko si OA lang yung mga nagre-review. Kasi 'di ba sa TikTok, guys, malilito kang alin yung alin. Alin yung totoo at saka alin yung eme lang. Kasi mukha siya, guys, filter. Alam niyo yung mga filter na Paris filter, gano'n, yung parang blurred ka. Like, look at the oil dito sa chin part ko, guys. Yung oil na yan. Nasaan? Nasaan yung oil? Hindi sa pagiging OA, pero si OA naman talaga ako, pero worth it siya i-OA. Ayan o. Wait lang, buuin ko na talaga, promise. Tapusin. So, this third base, worth it siya i-promote in an OA way. Talagang pwedeng-pwede siya, pasadong-pasado talaga siya i-OA, i-hype talaga sa TikTok. This third base, guys, sobrang ganda niya. Yes, wala siyang coverage kasi nga, it's an invisible setting powder. Hindi mo ma-feel na parang meron kang inlagay, hindi mo makikita yung trace ng pagkakalagay mo. Like,
Like, kapag inilagay mo siya, hindi mo makikita yung trace niya. It's really invisible. Pero ano yung makikita mo? Makikita mo yung blurring effect. Yung if pag nakita ka ng mga tao, mapapaisip sila kung may nakalagay ba o wala. Skin mo lang ba yun or may nilagay ka ba? It's blurred, it's filtered. Sobrang ganda ng finish nito, guys. So, kahit wala siyang coverage, nami-makeup naman nung blurring effect niya. So, feeling ko sobrang worth it dito, guys. I feel like ito na yung magiging staple retouch powder ko. Ang ganda ng formula, ang ganda ng feels. Yun nga lang, guys, medyo mahal siya, 599 as a powder. Pero feeling ko, walang-wala yung 599 sa, ano niya, guys, dun sa performance niya. Pero, alam nyo ba, guys, yes, 599, 599. Nabili ko to for 198 pesos only. Nakahanap ako sa Shopee ng 1,000 pesos voucher. And then, nabili ko sila for 198 pesos. Dalawa na sila. Kung hindi pa ako nakahanap ng 1K off voucher, hindi ko pa siya matatry. I swear, guys, sobrang sulit nila. Worth it talaga siya, guys. I-promote in an OA way. Promise, I swear. So, really budol. Hindi talaga to budol, guys. Especially this. Alam ko hindi nyo pagsisisihan once you tried it. So, ayun lang for this video. Thank you so much for watching. Please naman, guys, kindly like this video. Subscribe to my channel kasi I'm trying to go back. Ito na nga, magpapasok ka na. And hindi ko alam kung kakayanin ko na makapag-upload pa regularly. Pero habang bakasyon, I am still trying. Thank you so much for watching. Please share this to your friends na colorette or lover din or hindi pa niya kilala yung colorette kasi kailangan ipakilala niyo sa lahat si Colorette, guys. So, I hope you enjoyed this video and you find this one helpful. Bye!